Hi po sa inyong lahat. Yung meaning ng HTFG ay Hsinchu Taiwan Fashion Gala. Kumusta? Wala lang, nasasayangan lang ako sa event. Meron ba sa inyong nakarinig na ng Hsinchu Taiwan Fashion Gala? Hsinchu Taiwan Fashion Gala. Jinek, hi! Hello po! Sabi niya, hi madam. Curious lang po ako if you guys have heard of Hsinchu Taiwan Fashion Gala. Kasi yan yung gusto kong pag-usapan sana. Nasasayangan kasi ako madam or sir, Jinek, sa event. Ginanap po siya last Sunday. And then, nag-post po ako ng ilang beses sa page ko. Meron din po akong paalala or reminder dito sa anong tawag dito? Sa TikTok ko para sana may pumunta. Sabi ni J.E. kamukha mo si Yen. Alam nyo, meron nang nagsabi sa akin din kaya natawa ko. Po kasi ang dami ko pong kamukha, sir, no? J.E. Maayong hapon, madam. Maayong hapon, Chownan. Yun yung gusto kong pag-usapan sana, yung fashion gala, kung narinig nyo yun. Kasi, alam nyo po, yung fashion gala na yun, pangalawang beses na po yun dito sa Taiwan. Nung unang beses po na fashion gala, that was in the year 2019. Ginanap din po siya sa Hsinchu. And then, ayun. Tinitingnan ko yung mukha ko kung talagang kamukha ni Yeng Constantino. Nakita ko na po si Yeng in person. Nag-concert po siya sa lugar namin and then we had tickets. Kasi sa sa lugar mismo talaga namin. So, kaya I was there and napakagaling po niyang kumanta. Ayun. Nag-segue po ako. Yun lang, ang gusto ko lang pong sabihin na nasasayangan ako sa fashion event kasi alam nyo po, yung fashion gala na yun, it was participated and organized by Filipino fashion designers. So, it's actually a legit fashion show. So, nagulat ako kasi mas marami pa yung models from the Philippines, which I'm very proud of, kesa sa mga models na dito sa Taiwan. Alam ko naman na marami ang sumasali sa fashion show dito, 'di ba? Maraming sumasali sa beauty pageant pala. So, parang I was so sad kasi bakit walang OFW na sumali sa fashion show na yun? It's really good for your profile or portfolio na masulat ninyo na nakasali ka ng isang international fashion event. 'Di ba? Kaya ang sayang kasi napakaganda ng location, napakaganda ng ramp, tapos hindi kayo pumunta. Bakit? Bakit hindi kayo pumunta? Yeah, maybe you can share this sa mga kakilala nyong sumasali sa pageant. Maayong hapon, Sad Chownan, maayong hapon. Nga naman, Chownan, nga wala may ni-appeal nga mga OFW sa fashion event nga. Pwede man na ma-appeal sa inyong portfolio, sa inyong resume, bitaw, mga extracurricular activity, nga naka-appeal mo legit, jud nga fashion event. Nga namang masulti na tong, sige, let me like define, why do we say legit? It's our term right now, diba? Kasi, there are a lot of fashion events here in Taiwan, which is organized by your fellow OFW. That is what we call event katuwaan ng mga OFW. Pero yung nangyari po na fashion gala last Sunday, it was organized by professional fashion designers. Etong mga professional fashion designers na ito, napunta na po ng iba't ibang fashion gala or fashion week sa iba't ibang countries. So, they came to Taiwan to give the Filipino people here a chance to join a fashion gala. Pero yun, walang sumali masyado. I'm really sad.
Kasi sayang yung opportunity, sayang. You know, kasi pwede kayong magdamit ng iba't ibang disenyo, ng iba't ibang Filipino designers. Marami din yung designers that time Merong si Fairy Tutu, si Sheila Fairy Tutu, si Anna Ligaya. Nasasayangan ako talaga. Bakit? Bakit ganon? Hindi kayo sumali. Jel, nga naman, bakit Jel? Wala mi na-inform sa Bisaya. Nga naman wala ka na-inform, Jel? You should follow my page sa Hello Filter. I've been posting about it and I think naghahanap sila ng mga models that time. Sayang kay Jel. Kay kuan fashion designers talaga yung nandun. Si Jessie, anong sabi ni Jessie? Miss Beautiful, gusto ko sana mag-Taiwan, kaya lang walang agency dito sa Davao City. Ay, ganun ba? I love Davao! I love Davaoenos. Kakagawa ko lang po ng video tungkol sa Davao, tungkol kay Duterte po. With that, regarding that issue, pwede ka namang mag-try online, madam. Meron na pong mga agencies ngayon na online po sila. Nagpo-post po sila online and maybe you can send your documents online, but mag-ingat ka lang, baka fake, 'di ba? Ay, sir pala, Sir Jesse. Ano, Sir Jesse, i-check niyo po sa Cebu po, malapit lang naman yung Cebu. You can try po Cebu. So, panawagan, dapat po may agency din po sa Davao. Yun. Hello, Kuya Jer. Yan. Kaya nga mahirap pag online, baka ma-scam ako. Yes, sir, and I would really suggest, pag pupunta ka po ng Cebu, you should go to POEA para ma-check nyo po ang, kung legit po yung job order. Kasi nasa ano po siya, nasa POEA po ang mga job order. Basta, I'm really sad. Nasasayangan ako kasi, alam niyo po, Sir Jesse, and maraming mga kababayan natin, nakakalungkot na walang sumali sa fashion gala na organized ng mga fashion designers. Yun talaga yung kinakalungkot ko. Kasi, kung sumasali nga po tayo sa mga beauty pageants dito na inoorganisa ng kapwa OFW, bakit hindi kayo sumali sa isang talagang malaking event organized by fashion designers? Bakit? Nasasad ako talaga, sa totoo lang. I mean, for the Filipino people here na marami kayong mga pangarap sa buhay, marami kayong dreams and passion, lalong-lalo na sa fashion industry, 'di ba? Pwede niyo i-pursue by stepping one step at a time, at hindi lang sa mga beauty pageant, lalong-lalo na sa isang totoong fashion event talaga. Sayang, meron silang mga designers na yung mga design talaga ang ganda. Tapos alam niyo po, ang pinakamaganda sa fashion gala na yon, they are into inclusivity. Walang body type. Kahit na anong size mo, you're okay to join. Bakit hindi kayo nag-try? Yan yung question ko dun. Si Daluidoy, familiar, nag-comment po kayo kanina. Maayong hapon, Lods, na abagi hapon imong Big Kiss account, ask lang. Hello po. Hindi ko na alam, sir. Wala ko kahibaw kung naapa ba ang Big Kiss. I think nawagtang na. And even my Facebook po, nawala na sad. Na-terminate na siya. Sayang yung Big Kiss, Parang nawala na yung Big Kiss po. As in, nawala na siya. Pati yung Facebook ko po, nawala na din. Jessie, parang binalik na din ni VP Sara yung 45 na security kasi sabi ng PNP General wala daw threat highs. Kaya nga, lagi nag-follow ko ni mo sa FB. Salamat kaayo Daluidoy. Na ako'y page Hello Filtay. Hello, hello. And then Filtay, Philtai. Same sa na sir or ma'am sa ako ang TikTok, Hello Filtay, Instagram,
Unsa pa ba? Sa akong YouTube, hello Phil Thai. As it shown, Madam, salamat for continue supporting VP Sara. Of course, sir. Talagang, ramdam ko kasi yung tulong nila, yung pagmamahal nila sa Pilipino. Tingnan nyo po, kahit taga Cebu ako, bakit nararamdaman ko yung pagmamahal ng mga Duterte sa Pilipino? Kasi nga, patas yung tingin nila sa atin, sa ating lahat. So, maunang naagid ko para sa katinuuran, arita sa matarong nga tao, diba? Sa Bisaya pa, atong tabangan ang matarong nga tao. Madam, salamat. Ma'am, wag kayo gagaya kay Maharlika. Bakit po? Ano pong nangyari kay Maharlika? I'm from Cebu. Uy, hello! Sus, aperta, as it round. High five, high five. Okay, Lord, salamat. Makabalik na kog-watch ni mo kay nakita na tika. Ay, I'm so happy na andito ka, na nakabalik na ka, nagkita tagbalik diri sa TikTok. Daloy-doy. Daloy-doy. Hello, ma'am. May mga hiring pa ba? End of contract na po ako October. Ay, hello, sir. You can ask po sa Meko. You just call Meko and look for Gina Lin. Yeah, she can help you. Marami po siyang alam na mga ganyan po dito sa Taiwan. Sabi ni Jel, taga Cebu here, Minglanilla. Uy, Minglanilla, sunod na lang may appeal sa Fashion Gala Dam. Maulagi, kasayang man, Jel. Wa ka ni appeal, wa nakita imong kaanyag. Naarab ako dito. Nag-interview jud ko sa mga model. Sayang, kay wala ko kakita ni mo. Dam, totoo po ba mukha mo? Hindi yan filter kasi ang kinis parang hindi to. Ay! May filter po talaga yung natin. May filter po yung, anong tawag dito? Yung live. Yan po yung mukha ko. Yan. Yan. May grano na po siya. Yan, totoo na po yan. Yan, may grano po siya. Yan. Yan. So, kapag malayo, hindi masyadong klaro, May auto filter kasi po yung live. I'm not using filters from the yung appearance na hindi kasi naiiba yung mukha ko, kakaiba yung mga filter nila. Pero meron siyang auto filter kaya yan po yun. Yan. I have also some freckles a little bit. Yan. Sa kabila. Ayan. That's my face po. Wala po akong pimple. So, kaya siguro smooth siya tingnan kasi wala po akong pimple. Kaya nga po, ba't sobrang ng filter ng TikTok. Grabe. Taga Cebu man pud ko niya, ikaw taga Toledo man ka, diba? Uy. Yes, I'm from Toledo. Magkita niya tapuhon sa inyo diha Daloy-doy. Same here, Labangon, Cebu. Wow! Daghan kay taga Cebu. Maayong hapon sa mga kauban, mga igsuon nako diha sa Cebu. Daghan kay Labangon Sunod ani, murag taga Mactan na. Sayang wala na lang. Lagi ang kaanyag kagwapa sa mga taga Cebu. Wala jud ko kakita. Aha ka baya. Uy, basta mga Bisaya, padayon ta sa pag-support ni Duterte. Ako, as it round, sir or madam, ako, ni-support ako ni Tatay Digong kay nagkita gid mi diri sa Taiwan. Nakita gid nako nga humble kaayo siya. Sobra gid siya ka-humble. As in, buutan kaayo. Sugot ra gud siya, nitungtong siya sa plastic stool niya. Gigunitan nako ang kuan bitaw bulsa niya sa likod siyang Levi's nga jeans kay para dili ug matagak siya at least magunitan gihapon siya. Wala gid siya arte, babay-babay ra gid siya sa mga tao. Luoy kayo gipaningot na gud siya sa taman kay init kayo. Okay ra gid niya. Ning ana siya ka down to earth gid nga pagka presidente pero dili pa siya president ato. Kuan ra siya ni bisita ra siya Taiwan niya. Na ako'y chance nga na meet siya kay nagtrending man nga muanhi siya. Grabe jud. Si Raquel Rana, Duterte solid here. Bisan bali-balihon pa. Salamat gid kaayo. Uy, sa liluan day ka. Susunod ani, Talisay na. Nanay taga Talisay. Anong masasabi niyo doon sa
opening ceremony na nag-mock sa Christianity. First good Sir Jesse, ako gid siyang gipangita gid ako ang magbisaya na lang ta kay mga taga Bisaya man kasagaran taga Cebu, Davao no. Ako gyud gi-search Sir Jesse sa diri nako ha kay naama ko sa Taiwan, wala na gyud tong video nga sa opening, puro ra mga kuan news nga mao na antichrist siya, demonic siya, nga kuan siya sa last supper. So wala ko kakita, ang ako na lang na watch or na view is mga reaction na lang. So lisod kaayo ko mo sulti no nga unsa ilang gibuhat kay wala ko'y nakita, pero ako lang siya i-compare sa last Olympic ceremony sa China. Na disappoint ko sa ilahang opening ceremony kay knowing Paris nga parang center of fashion and let's say artistry, I think they can do more for an opening ceremony. Dili lang sila mag-rely bitaw sa drags or mga acts sa mga drag queens. Para nako, they can express their culture, the beauty of their country, or not the country, but their place, compared sa gibuhat sa China as in layo kaayo. Mo manggod na dapat, in every opportunity nga nahatag nato para ma-promote ang atong lugar, dapat ipakita gyud nato ang unsay naa nato, ang kaayuhan sa tao, ang kanindot sa lugar, ug atong mga services available para mas daghan ang muadto pa sa Paris, di ba? Pero ang problema, why would they go for entertainment? Nga dili siya dapat i-focus sa usa ka global nga event. And especially sports event pag yun siya. Dapat culture-wise unta ang presentation. So, muna akong nakuan. I hope I can see the opening ceremony para makatarong kong tanaw kong giunsa gid nila. Kay gipangita gid nako siya bitaw sa dire, basin gi-flag dire sa Taiwan, wala gid. Wala available video na sa ilang gibuhat. Kuan na lang mga commentaries na lang niya. How can I comment to something that I didn't see? So, lisod gid siya. Basta taga Cebu power na mao gyud sir daloy sir ba to man? Simplihan in UAE. Wow, hello. Naabot na tag UAE. Hello sir, hello sir. Election na ba? Wala pa election. Unya ilan nang ning anak ka dinadaon na nila masyado si Duterte kahit wala pang election. 'Di ba nakakapagtaka? Sabi ni Sir Jesse, taga Davao ko pero wala jud ko kita sa personal ni PRD house side. You should go, sir. My next plan talaga, my dream trip is to go to Davao para jud ma-meet si Tatay Digong Usab as in. Ingon si Sir Daloy, lapu-lapu ra ko lods niya province na ko Ronda. Ay, nice ng Ronda, 'di ba? I-promote gyud na sir sa FB. I've heard Ronda is nice. No, hindi sir hindi ko lang po nabasa muna. Simple man in UAE pala. Hindi ka pala mapapansin dito pag hindi ka basa. Napansin na po kita sir. Siguro na-delay lang. Na-delay lang po. Pasensya na. Hindi, ano ba to? Kasi Sir Tonton, yung mga nag-comment kanina, puro Bisaya. So, I decided to speak in Bisaya in respect po, 'di ba? Ganyan po kasi yung respeto sa lengguwahe. Kapag meron pong nag-i-English sa'yo, mag-English ka din. Kapag may mag-Mandarin sa'yo, mag-Mandarin ka din. Kapag may nag-Bisaya sa'yo, dapat mag-Bisaya ka din. Kapag alam mo po yung lengguwahe. But kapag hindi mo alam, you can say, I'm sorry, I don't speak Bisaya. I only speak Tagalog or Filipino. Then, that would be nice, 'di ba? Yung Asian po, Sir Jesse, yung tinutukoy ko, sorry naman po. Yes. Yung sa Tokyo, hindi ko na maalala. Yung pinaka-recent na Asian Olympic, di ba sa China yon? Okay. Salamat sa reminder. So, sabi ni Sir Azitron, apan akong yutang na tawhan silingan rata kay Toledo ka pinamungahan ko. Sir, palagi po ako sa Pinamungahan, dyan sa Park Place. Kasi it's one of my favorite resorts po.
Parang naging suki na po ako dyan. Bakit yung messages po or comments po ninyo, hindi siya agad lumalabas? Be kind. Hi ma'am, pwede ask about Taiwan? Okay po, sure, ano po yun? Carlene, watching you from Norway. Ay, hello! Hello, Carlene, dyan sa Norway. Kumusta ka po dyan sa Norway? Hope you're okay po dyan. Watching from Tainan, Taiwan Dam. Ay, Jel, gimingaw jukog Tainan. I love Tainan. Sino ba kasi nagda-down sa mga Duterte? Marami Marami kaya, Sir Tonton. Ikaw Marie Bookkeeper. EAVA. Wow. Hello po. Hello, ma'am. Been watching your vids. Please talk about dual citizenship for our babies. Are you here in Taiwan po? Okay, ganito po yun. Dito sa Taiwan, halimbawa po, you're married to a Taiwanese, ang una mo pong gagawin is to renounce. Kumuha ka po muna ng Taiwan citizenship. Denounce. Pagkatapos po, i-renounce mo siya. So, ibabalik mo yun, and then, kasama po yung anak mo sa pag-process po sa citizenship. So, you just go to our consular office and they will help you. Konti na lang po yung requirements dyan to renounce or pagbalik po. And then, kapag naibalik na ang pagka-Pilipino po ninyo, kasama na po yung mga anak ninyo. So, sa pag-apply po doon, kasama na ang pag-apply ng Philippine passport. As it strong, dungan taadto sa Davao Inday, okay? Oy, okay, jud kaayo, nice kaayong Davao. Nakakita ko, super nice. Yung promotion ng Davao Tourism. Sabi ni Marie, bookkeeper, na-register ko po kasi, is it a good decision na dual citizen na akong anak, madam? Yes! That's the best decision, and that's one thing I really wanna do. Hindi ko pa lang nagagawa kasi hindi ko binibigyan ng oras. So, it's good na dual po ang anak po ninyo at kayo. So, Raquel Rana, gidaw nila kay kahibaluman sila nga pag si Digong mulihok daghan masagpaan kay maninuod. Tinuod, 100%. Tonton, paano naman kami mga chismoso? Sige, kaya nga po, Sir Tonton, nagtatagalog na po ako dito, Sir Tonton. Okay. Isang A mo na, ma'am. Hindi po ako bini age. I'm 42 years old na po, Sir Sanjay Sarmiento. Nakakahiya mag-AA na hindi naman po ako kaedad mga bini. Ako ni Dots Rosales. Nakakagalit na po ang ginagawa nila kay VP Sara. I feel you. Kaya nga ako gumawa ng video kasi naaawa na ako sa mga Duterte. Sobrang awang-awa ako sa kanila talaga. Sobra. As in, kung sino pa yung gumagawa ng mabuti para sa mga Pilipino, sa kapwa natin, sila pa yung dinadown at sinasaktan at inaargabyado. So, kung si Duterte na nga inaargabyado, tayo pa kaya, 'di ba? Oo nga, sobrang puti talaga. Bakit ang sobrang puti ng filter na to? True. Answer or speak according to their language. Yes, Madam Jel. And sorry, switching from Bisaya to Tagalog. Long Mendoza. Uy, hello, Sir Long! Hello po, good afternoon po. I'm gonna follow you and thank you sa magagandang pictures po, Sir Long. My original topic was about the fashion gala, Sir Long, kasi nasasayangan ako bakit walang masyadong involvement yung mga Filipino OFWs natin dito. Kasi it is an international event. Bakit hindi sumali? Parang talagang I was expecting na maraming mga Filipino OFWs ang rumarampa. 'Di ba? Sayang talaga, sayang. Ako ni Dots Rosales, watching here from Hualien, Madam. Uy, hello! Ingat dyan sa Hualien. Laging may, laging may quick dyan. Ingat lagi. And thank you for watching. So, Marie, na-registered ko na po kasi. Okay, that's good. That's good, Madam. And sana ikaw din kasi dito sa Taiwan, kasali siya Dapat ikaw at yung mga anak mo. Kasama yan sa pag-process for dual citizenship. So, halimbawa ako, dapat Taiwanese po muna ako, and then mag-a-apply po ako sa MECO, consular office po ng Filipino dito, and then isasama ko ang dalawang anak ko. Ganun po yung proseso dito.
So, sabi ni Azatron, gikan pagani ko sa uban nga live stream, binanatan nila Tatay Diggs, but I fight them back. Wow! Nako, salamat kaayo, Azatron, sa pagtabang kang Tatay Digong. Bisag gamay ra na nga paagi nga makatabang tabat, that's really good. Maayo gyud na siya nga mutabang taog defend para sa kaayuhan jud sa mga Duterte o sa mga Pilipino. Of course, all of us, kitang tanan. Sabi ni Marie, sabi naman po ng mga taga-Meco na dual na siya kasi na-release na naman ang passport. Okay. Filipina pa rin po ako, Mi. So, ibig sabihin, so, nung pagkapanganak mo, na-register mo na siya agad, kaya meron na siyang Philippine passport. Oh, that's good po. So, you don't have to pay much kasi halimbawa ako, Taiwanese ako ng anak. So, kailangan kong mag-apply para sa mga anak ko. That's good, madam. And you too, dapat po mag-dual din po kayo. Okay, that's good. Yes. That's a good choice po. Kasi para iwas sa delayed registration. Maganda po yan ginawa nyo para sa mga anak nyo po. That's really good and great for you as a mother. And it's their right po to have dual citizenship. So sabi ni Raquel Rana, only Tay Diggs feel the people by heart. If only he lives longer and serve the country 6 years not enough. I feel you with this. Kung pwede nga mas marami pang taon para sa termino ni Tatay Digong, di po ba? Yeah. So, sabi naman ni Madam Jel, they loved our performance dam, but unfortunately, Taiwan only approved 12 years of contract. Ay, ganun po ba? Sayang naman. May haka-haka na pwedeng 15 years, pero alam mo, meron namang skilled po na worker, di po ba? Maybe you can apply for that. Baka pwede mong matry. Bago pa lang manjud ko diri, madam. Ay, Bisaya day ka, Madam Marie. Maayo na nga imong gi-register dayon. Kuan gyud na, good choice na nimo kay pareha na ako, no? Nag-Taiwanese ko una. Dayon pagka-Taiwanese na ko, ay ako nagka-baby. So, magbayad na ko nilang duha para mahimo silang dual. But with you, since na-register na nimo sila, or siya, so, diretso na nga na-dual na siya. So, that's good. No problem jud na, Madam Marie. Jurens, shout out sa'yo. Sabi niya, hello ma'am, pa-shout out po. Shout out, Jurens. So, okay guys, umabot tayo ng 33 viewers kanina, no? And maraming salamat. Again, siguro, I just want to say something bago tayo magtapos. Na, alam nyo po mga kababayan ko dito sa Taiwan, mga kaigsuunan ko, nako diri sa Taiwan, ang hirap no magbisaya Tagalog. Tagalog na lang po pwede ba? Uy, nag-35 na tayo ngayon. Siguro mensahe ko po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Taiwan, kapag meron po mga international event po, sana sumali po kayo. Kasi alam niyo po, tulad po ng fashion gala na inoorganisa ng Casa de Moda Manila by Sir James Paul, isa po iyang magandang information or kasali sa profile po ninyo or portfolio po ninyo bilang isang OFW dito sa Taiwan, 'di ba? Kasi it's an international event. Hindi lang po sila nagfa-fashion gala sa Taiwan. They also had fashion gala in other Asian countries like Malaysia, Thailand, at marami pa pong iba, and also in the Philippines. So, halimbawa, if your dream is to be a model, pwede ka pong sumali, 'di ba? And it's a one-time chance. So, sana makasali ka next time. Kaya nga sabi ni Madam Jel, hopefully makaabot kami sa 15 years of contract here in Taiwan. We love Taiwan talaga. So convenient. And I feel you with that, Madam Jel, my fellow Cebuana. And sana Madam, pag may next na fashion event dito, sumali din po kayo, 'di ba? Hello Glendeline, hello Madam, unsaon pag-appeal ma'am, paano sumali? Meron po tayong pinopost po sa aking page. So normally, kapag mga big events po, I post it on my page. So please follow Hello Phil Thai Jen Facebook page para po may mga may mga updates po tayo sa mga ganitong mga events.
So, sabi ni Sir or Madam, Sir, as it round, keep up the good work, fight for the right principles, ma'am. Take care always. Solid po tayo, Duterte. Yes, sir. Saludo po ako sa mga talagang, ano bang tawag dito? Yung talagang ginagawa ang lahat para maprotektahan ang bansa nating Pilipinas at para sa kabutihan ng mga kapwa nating Pilipino. Talaga po. Soon, Madam, sali kami. And you should follow my page, Madam Jel. Yung Hello Phil Thai. Kasi dun po ako nagpo-post. Like, ilang ulit ko po tong pinost. Tapos yun, walang sumali. So, nasasad ako talaga. So, sabi ni Tiff 2, Ma'am, kailangan po ba ng invitation letter pag pumunta dito kahit minor po at may kasama naman siya kapatid? Wala pong invitation letter kung sila po ay titira sa hotel. Kapag po titira sila sa inyo, yan po kailangan po ng invitation letter. So, our immigration will know kung saan po sila titira. And kahit minor po, yung minor po, meron po siyang kasama na guardian, di po ba? Both po, dapat nakasulat yun sa invitation letter kung sino yung kasama ng minor de edad para they will know na talagang legal po yung pagpasok at pagpunta dito sa Taiwan. Sabi ni Glendilyn, alright ma'am, thank you, God bless you. God bless you din, God bless you always. At lahat po nang nanood sa atin, umabot tayo ng pinakamarami na 38 viewers. So, guys, 30 minutes na pala ako nag-live. Maraming salamat po sa ating lahat, and sana, yun lang. Pag may chance na mga ganito, dapat po talaga, ay salamat madam Jel sa pag-follow. Kasi dun po pinopost natin yung magagandang mga events na talagang pwedeng magbigay sa inyo ng mga oportunidad. Okay, di po ba? So maraming salamat guys. Hanggang next time. Jel, daghang salamat. Marie, daghang salamat. Sir Daluйdoy at sa lahat po sa inyo. Maraming salamat po.